Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 11:07 sa aga. Sa gyapon mga kaabyanan ng inyong programa ang Rayon karon kaupod si Hope Torrechante, and kung makita nyo no sa aton nga screen kaupod ko sa akon nga ilid lang no ang mga estudyante sa University of San Agustin. For those nga naga-wonder no kung may mga kaupdanan ako diri nga mga estudyante, sini nga aga mga kaabyanan ila iga-discuss no ang ilang proyekto, ang Project Baga. But before that, no, bago natong istoryahan ang mismo nga proyekto sa sini nga mga estudyante, aton anay kilalahon no sila being students of University of San Agustin. So live diri sa aton nga studio sanday Rome Rainier Quisido, project chairman sang Project Baga, and kaupod man nato no si Ma'am Natalie May Palek. Hi ma'am, good morning. Hi sir, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning. Yes, we're very excited no nga mabalaan ang inyong proyekto, ang Project Baga. But before that, gusto man namon kamo kilalahon as students no sang University of San Agustin. First no, ang aton una pamangkot nga abala medical science laboratory or medical laboratory science no ang inyong kurso nga ginkuha sa University of San Agustin. Okay, for me po, I chose MedTech as a course sa SanAg since halin po sa bata pa ko. Na-inspire ako na-inspire ako nga mag-join sa amo nga profession since mother ko man is also a medical laboratory scientist and also teacher siya sa school kung diin kami ga-study subong. And halin sa bata ko parang na-involved na ako or na-involved na ako sa amo nga environment. With her working there. So ano ni siya kumbaga mostly influenced no sa mga tao sa palibot niya? No po, bali wholeheartedly yung pili ko ang MedTech as a course. Parang kumbaga do catalyst lang si mommy as a MedTech for me nga pagpili sa amo nga course. What about kay sir? Well, as for me, ever since I was young, since mga kinder siguro, I aspire to be a scientist. And sa father ko mismo naghambal nga mas dasig ka nga maging scientist if you'll become a doctor first. So I said I want to be a doctor. And then uli ko na realize nga mag-college ka, kailangan mo ka sa pre-course, nga kailangan mo pili ka before ka mag-paper-med. Yes. So ginabay sa akon nga MedTech is one of the best nga course so para mag-doctor kay is because namudamo ka nga mag-cater nga mga subjects. But my decision is not really influenced by my father, but ako yung mismo na discover ko ang beauty of medicine and human body mismo. So I aspire to be someone that knows a lot about the human body and to use it to heal people. Pero when exactly, anong mga year ninyo na realize nga sure na gid ko na amo ni ang kurso nga kuhaon ko sa kolehiyo? For me po, grade 2. As early as grade 2. Sure MedTech. Kay, if you look at MedTech as a course, makita mo gid nga it looks into the pinaka-simple nga bagay, microscopic nga bagay sa lawas ng tao to see ang mga masakit and all nga mga causes, causative agents of diseases nga naga-cause ng masakit sa isa ka lawas ng tao. Ikaw, yes sir. Well, as for me, ever since nga na-introduce ako ang medical technology, so I don't know mga grade 6, grade 5. Pag-introduce na love ko din sa med. Imagine, no, as young as grade 2, grade 5, grade 6, na realize nyo na nga ang kurso nga gusto nyo itahakon sa inyo, magdako ka mo, no? Pero we wonder kung nga University of San Agustin, among all other institutions, no, diri sa ato sa pungsod Pilipinas, why University of San Agustin? For me, SanAg
has been the home of the top-notchers when it comes Wow. to medical laboratory science. As in, makita ka man sa results ng board exams and also the way the teachers would teach. Kaya halin sa bata ko na influence and parang nakita ko kung paano mag-teach ang mga teachers in terms of medical technology. So, nag-decide man ko nga, okay, SANAG because, it's the best. Yeah. Pero before ba sa elementary, high school nimo sa SANAG? SANAG, magiging po ang nahambal that's niya. why. Sa medtech ka, SANAG. Oh, what about kay Sir Rag? Ano yung nagtulod sa imo nga i-choose ang University of San Agustin? Well, as for me, dati wala gyud ako school nga na-decide In particular. Yes, in particular. Kay first ako, mamedtech lang gid ko eh. But since my mom is Doris Quisido, by the way, is a alumna of San Agustin, and she encouraged me to go to school there. So ako, okay, pwede man siguro. Parang not wholeheartedly ginusto ko. But sa nabalaan ko nga best school for medtech siya. Dito, kung pwede nga na hambal niya, ay oo, mas lamigin man niya kung mag-spila ka sa the best. At least, muna nga ang learnings mo bala from the best man. Subong, no? First year student ang aton nga mga guest diri sa studio. And so far, no, sa pila ka months ninyo nga stay sa institution, anong mga masiling nimo nga mga challenges nga na-encounter ninyo as a college student na kay isang una ang experience nyo pa lang is elementary, high school, subong ara na kamo sa higher level, no, sa inyong nga pagtuon, anong mga makabig ninyo nga pinaka-challenging nga gina-confront nyo sa I think po one of the biggest challenges we have, especially given nga ang muling course namon, is ang time. Yes. Since, for example, sa first sem, we'd have classes from 7 a.m. till 7 p.m. So, ma-travel pa kadto sa balay. And also, ang amount of schoolworks and ang weight sang schoolworks na ginaobra namon, hindi mo siya ma-compress sa isa lang kagabi. So, ang time gid ang grabe nga enemy namon here as medtech students sa school. Subong, no, isa man sa or kumbaga gina-confront nga problem diri sa ato sa Pusod Pilipinas ang mataas nga heat index. So, ikaw ya sir, ano ya ang imo nga take dire, no? May epekto bala ang heat index sa pagtuon sang aton nga mga kabataan? Kamo, based on your personal experience, naka-hinder bala siya sa inyo nga pagtuon or sa inyo nga mga schedule, sa inyo nga for example, meetings, no, mga laboratories ninyo, naka-epekto balang mataas naton nga heat index? Siguro, so, kung in terms of personal, siguro muna lang yung kalaway lang ba lang nga mainit kaysa sakit ulo mo and galain matiyag mo. But in terms of mga meetings, academics, wala magiging siya masyado nga epekto sa amon. But the only problem is mga cancellation of classes bala. Yes. Nga, for example, instead nga mag-meet face-to-face, ga-online na lang, kay better gidya for us nga mag-meet face-to-face with the teacher kay everything is accessible lang, dasig hapos siya may explain. So I think that's the only problem in terms of sa heat index. Lain gid, no, kung conducive ang aton nga learning environment, no, say for instance nami ang aton nga like ventilation para nga makatuon maayo ang aton nga mga kabataan, especially now nga naga-experience kita sang El Nino phenomenon. We have kumbaga mas taas nga heat index diri sa aton sa syudad sang Iloilo. And also gusto man naton may baluan, no, kung paano nyo na-manage ang pagiging student nyo academically and at the same time yung mga extracurricular activities ninyo, yung mga pag-handle ninyo sa mga different nga mga projects. Say for instance, ang inyong nga project subong, paano nyo na gina-make sure nga wala sang may ma-compromise? Siguro, we can actually say nga na-manage kid bala nga properly manage kita ng kay Like perfectly, no? oh yes, perfectly kay for big results you need big sacrifices also. So in terms of time, amo kita kabudlay kay syempre kung you need mo big preparation for especially for a project, you need also to sacrifice time. So amo na sometimes ga-compromise nga instead nga ituon namon i-prepare pa namon for the project. Kay ma'am, ano niya imo nga paano mo yan na-manage yung pag-organize ng event and at the same time yung pagtuon man nimo sa mga academics, no?
I think it also helps nga mag-layout sang plan the night before mag-conduct kami sa amon nga mga meetings, sa amon nga mga kailangan laktan because sometimes nagka-conflict siya with our classes. And also it helps man siguro nga some of our classes this sem is also online lang. So pwede siya naman kasama dungan. Nag-online kami, makakanta kami sa amon sa mangita sponsors, solicitations. So time management nga medyo mabudlay siya maubrahon. Sakto, mabudlay siya ubrahon if time management. But being organized, making an outline, mga to-do list, I think that also helps man sa amin. Hindi nato pag-spoil no ang aton ang ini nga proyekto kay for the second part ini sa aton nga interview, but before we let you go no, gusto nato mabalaan ano kadugay ang pag-organize sa project baga, paano ano siya ka dugay nga conceptualize no, gin pang assess kung sino ang mga resource person nga i-connect ninyo or i-top ninyo para maging successful ang ini nga project. Siguro since ang gin-require sa amon bala ang project proposal, dito nagsugod nga nag-focus kami sa LSTP. Pero actually, ang requirement for project proposal, gatabo na siya first sem pa lang. Pero ang conduction of the project, natabo subo nga second semester. So, mga siguro pinaka-months January until April ang preparations, pero ang grabe nga busy is mga last 2 months siguro kay more on follow-ups, more on gathering na solicitations and finalizing everything. Sa kay Mamya, ano ya ang pinaka-challenging na part sa sini nga proyekto? For this project po, I think ang pinaka-challenging naman would be our budget as a finance department. So paano nyo gin-meet ang budget? For our budget, nag-pull kami class funds and also nangita kami through a business. Nagkima kami sa business naman, amon as a class. Nagbaligi kami brownies sa school. Timing man that time because parang university week siya naman. So damo kami mga nakwa na mga profit from those people nga nagbayad sa brownies namon. And also for solicitations, we went around the city sa mga kakilala namon nga mga doctors man nga nag-help para maitawid namon ang budget sa amon nga project. Siguro last na lang no, pangayuan natin sila sa nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati and of course mga fellow students no. For those nga naga-wonder kung paano i-manage ang ilang nga time sa pagtuon and at the same time sa pagpareho sa inyo pag-organize ng isa ka dako nga event no. Considering nga may mga audience kita, target audience, may mga resource person kita nga ginapang-invite, anong inyo mahatag nga tip siguro sa ila or mga mensahe sa ila para ma-pull off Manila no sang maayo ang ilang mga proyekto? Siguro ang message ko lang for you, the listeners, is that you do not only need time management but also priority management. You should know when ubrahon ang isa ka bagay sa right time. Kay kung hindi mo na maubra, although dako ang time mo, parang magsamo-samo man siguro gyapon. So I guess that's the simple message I can give to everyone. Not only time management, but you should also know how to prioritize. Yes. And also, typical nga quote, never give up. Because in the process of making this project possible or doable, may agad mga challenges nga ma-face ka mo, especially with the budget, with manpower, the speakers and everything. May mga challenges and also may mga people who would put you down. Just like what Sir Inigo said sa amon nga initial meeting with him. Once we pull this off, once starta naman ang amon nga project, there will be a lot of people who might condemn us. Yes. Or there will be a lot of people nga would give harsh comments, critics sa amon. But despite that, we all need to stand down. Like we have to make this possible because for us, this is our advocacy and we really believe na kaya ni siya naman ubrahon. And also additional na siguro na nga, we should never forget about God. Na we should always pray if ever nga hindi na makaya ang tanan. Okay, He will always provide. So there you have it mga kaabyanan, no? Very enlightening ang aton nga nanginhinunanan with our guests, no? Mga estudyante sa University of San Agustin. Ang ila lang nga mabilin nga mensahe sa inyo, no? Especially sa mga kapwa, mga estudyante nga naga-organize man sa mga similar nga mga activities.
know what to prioritize, no? Not only when to manage, no, ang inyong oras, but also ibaluon kung ano mga dapat natin i-prioritize, and at the same time never give up. And of course, trust the process, no? Ang trust God, trust the process, kay everything will be all right, no? Kasi gina-entrust natin sa Almighty, no? Ang tanan-tanan, especially our worries. Grabe, mga bata pa lang ni sila, pero ang wisdom, no? Very deep ang ilang wisdom. And imagine, mga kabyanan, at young age, no, sa lamharon nga edad nila, may mga proyekto na sila yung gina-organize para sa ilang mga causes, mga different advocacies. Say, for instance, ining Project Baga. So, know more about the project, mga kabyanan, sa pagbalik, no, sa ang rehiyon karon.